Magandang gabi. Ito na naman tayo po. Ang pag-usapan natin ay yung bastos na dating Congressman Eric Buhain. Ay sa panahon niya, yung mga flood control projects din sa First District ng Batangas na nangyari. At nang pumalit dyan ay si anak ni Loren Legarda at saka ni dating Governor Libeste na si hindi, si Congressman Leandro Legarda Libeste na halata ko na aral sa Amerika. So, yun, Yale University graduate daw ito eh. So, anyway, ito po yung, at least marunong mag-Tagalog, no? Ito yung in-expose niya na wala pala talagang bidding-bidding ang mga kontrata ng flood control sa panahon ni Congressman Buhain na kanyang sinundan. O ito po, ipalabas natin. Pakinggan natin si Congressman Leandro Legarda Libeste na anak po ni Senator Loren Legarda. Ito po siya. Kung yung dating congressman, yung pinalitan nyo sa pwesto, ito po ba si Eric Buhain? Siya po ang aking pinalitan at siya at ang kaniyang kapamilya ay nakaupo na bilang kinatawan ng unang distrito ng Batangas sa mga 3 dekada na po. Kaya ang masasabi ko ay nakikita natin kultura na talaga sa Batangas 1st District Engineering Office ng DPWH ang ganitong kalakaran. Iimbitahan ng House Infrastructure Committees o Infracom ang isang dating Batangas congressman na sangkot umano sa maanumalyang proyekto sa kanilang distrito. Ito ay matapos kumpirmahin ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Libeste. Nakita niyo naman itong gawa ng kontraktor sa panahon ni Congressman Eric Buhain. Talagang sira-sira yung mga diki. Ang makikita mo dyan, yung mga parang bakal, parang sheet file sa tawag, na dapat yan ang baon sa lupa, sa lalim lang po 15 meters. Ginagawa lang mga 5 meters lang ang lalim niya, kaya nakuha kagad, kinain kagad lahat lang tubig ng ilog. Yan ang nangyari. Patuloy natin pakinggan. Na ang pinalitan nito sa pwesto ang nasa likod umano ng mga anomalya sa infrastructure projects sa kanilang lugar. Ang tinutukoy na former congressman na nagsilbi sa distrito bago si Libeste ay si Eric Buhain. Mismo si DPWH Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo umano ang nagsabi kay Libeste na ang dating kongresista ang namimili ng mga kontratista para sa mga... Grabe, malakas ang ebidensya. Pag malakas ang ebidensya niyan, pag naging state witness ito si Engineer Calalo, patay. Makukulong si Eric Buhain. Mga proyekto. Ang naturang district engineer sinampahan ng kaso ni Congressman Libeste dahil sa tangkang panunuhol sa kanya para ipahinto ang isinasagawa nitong investigasyon sa anomalous projects. Dahil ang dating congressman ay hindi naman siya ang pumipirma sa bid, award, implementation, and acceptance ng mga projects. Yung mga DPWH employees, yung pumipirma ng mga sinasabit ng mga kontraktor. Pero... tama. Ang nagtatrabaho mga taga-DPWH. Pero sabi ni Congressman Leandro Libeste, sabi niya, pero... itinuturo sa akin ng iba ay sila lang naman daw po ay pinag-uutusan ng mas malaking tao sa likod nila. Minsan po, sinasabi daw na itong proyekto ay para sa contractor na ito. Minsan naman daw po, ang DPWH ay nag-advertise lang ng bidding at yung mga contractors na nananalo ay mukhang nag-usap sino yung magbid dahil hindi daw nagkakaroon ng quote-unquote tunay na bidding. Ang tawag nga po sa amin sa First District ng Batangas ay bidding-biddingan lang. Kahit ang mga hindi umano na nanalong bidder, may kickback umano. Dahil pag makita natin yung approved budget ng mga project, hindi naman po siya malaking binababa from the approved budget. Sinasagad talaga as close as possible to the ceiling price. Dahil alam naman po ng mga bidders na yung pinili lang ni Congressman ang mananalo sa bidding na ito. Okay, tama. We'd like to get more information. Si Congressman lang ang pumipili kung sino ang dapat mananalo. Dapat ba yan? Ikukulong na si Eric Buhain na yan.
Pagkatapos, ang iba-vlog natin sa Rod, si Richard Gomez. Mukhang si Richard Gomez ay pasok din sa sistema. Sayang. Gwapo pa naman. Tapos, kurap pala. Parang ganun mangyari si Richard kay Richard Gomez. Hmm. So anyway, hanggang dyan lang muna siguro tayo at ipapasok ko ng isang vlog patungkol kay ano. Ipasok ko yung kay Richard Gomez na nabisto din siya at nagagalit sa mga media. Oh, yun shout out na lang sa inyo. Sa mga team replay, please lang hindi ninyo escape. Tapos para may ang ads, para magkaroon din ako ng kahit papano income, mag-like kayo po, subscribe, at kung pwede pa yung iba na iimbitahin yung inyong ibang mga kaibigan at malapit na po tayo 100,000 ang ating subscriber number. At pagka ganon, magkaroon na tayo ng milestone at magsiselebrate po tayo pagka ganon. Okay? So hanggang dyan lang muna tayo at magandang gabi po sa lahat.